Ito kahit papaano, good news na rin. Kasi alam niyo kung bakit? Nag-press conference ng isang araw yung Chinese government. Okay? At ang kanilang sinasabi ngayon ay willing daw silang makipag-usap, makipag-dialogue sa Philippine government. Ito po ay matapos na magsalita ang ating Pangulong Marcos Jr. na hindi siya papayag at hindi katanggap-tanggap ang kanilang policing gustong gawin na paghuli, pag-aresto sa mga dayuhan daw dyan sa West Philippine Sea o sa South China Sea na ang tatamaan ay Pilipino, lalo na ang mga mangisda. Sinabi kasi ni Pangulong Marcos doon sa press conference sa Brunei, bago siya umalis ng Brunei, nagpunta ng Singapore, hindi siya papayag noon. At hindi mangyayari na maaaresto ang mga Pilipino sa teritoryo ng bansa sa exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Dahil dyan sa matinding statement ng Pangulong yan, sabi nga ni Secretary Gibo Teodoro noong isang linggo, subukan nila, luluha sila. Ayan po yung matatapang na statement ng ating gobyerno, President Marcos at Secretary Gibo Teodoro. Alam mo yung sinabi ni Secretary Teodoro na subukan nila, luluha sila. Ibig sabihin, paninindigan ng Marcos administration, ng ating military, ng Coast Guard, ano man ang mangyari, poproteksyonan ang mga Pilipino sa West Philippine Sea. Lalo na ang mga mangisda. Dahil dyan, biglang nagpatawag po ng malayang balitaan, press conference, ang China. At ang sabi ng kanilang yung babae, si Miss Nang ba yun? Na willing daw silang makipag-dialogue, makipag-usap sa Philippine government. Huwag daw magpanik, huwag daw mabahala dahil hindi daw ganon. Hindi daw ganon kadali o hindi daw ganon yung kanilang policy. Kasi sila nagpalabas na merong, ano ba yun? Trespasser policy. Pag-aresto sa mga trespasser, ang tinuturo nilang dayuhan na magpupunta sa West Philippine Sea at South China Sea, hulihin daw nila. Akala nila matatakot nila ang Pilipino. Ay hindi. Pumalag po ang ating gobyerno at suportahan nating mga Pilipino. Yan ang matapang na panindigan at paniniwala na dapat nating suportahan. Ang gagawin ng ating Pangulo, ang gagawin ng ating military, ng ating Coast Guard, ay para sa proteksyon ng bansa. Yan ang kailangan. Alam niyo yung sinabing ng Pangulong, hindi pwedeng mangyari yan. Hindi ako papayag na hulihin ang mga Pilipino. Ibang dating yun. Hindi na niya ibinigay pa ang detalye pag sinabi ng Pangulo, Commander-in-Chief ng Armed Forces at Chief Executive nagsalita ng ganyan. Mabigat yun. Kaya suportahan natin kung ano man po yung kasunod ng sinabing yan na hindi na niya sasabihin, ay atin ang suportahan. Proteksyon ng mangingisda at Pilipino sa West Philippine Sea. Ayun. So, ngayon, sa aking interpretation, opinion, mahilig lang sa saywar. Mahilig lang sa publicity ang China. Mahilig silang manakot. Pag natakot ka, makukuha ka nila. Pero pag pumalag ka sa kanila, sila pala yung lumalambot. Bumibigay. Katulad nun, ang tapang ng kanilang pag-aresto sa mga trespasser. Pag-aresto sa kanilang paniniwalang pumapasok sa kanilang teritoryo. Tapos ngayon, biglang, mag-usap muna tayo. Kita nyo? Yan. Panalo tayo dyan. Suportahan natin ang ating gobyerno sa paninindigang ito. Dapat lahat ng Pilipino ganyan ang paninindigan at paniniwala. Hindi katulad ng mga iilang pro-China. Binabanatan pa ang Pangulo sa statement na yan. Yung iba nga sinasabi na pag-aari daw ng talaga ng China ang West Philippine Sea. Grabe, ano? Yung pagkatraidor nila, grabe. Kaya mabuhay ang ating Coast Guard. Sila yung maritime security na nagbibigay. Ilang beses na sinabi ng Coast Guard at saka ng ating Philippine Navy, bibigyan nila ng proteksyon. Sabi ni Commodore Tariela ng West Philippine Sea Coast Guard, hindi nila papayagan yan pag-aresto. Sabi ni Commodore Trinidad, spokesperson ng West Philippine Sea sa side ng Philippine Navy, hindi mangyayari yan. Nandyan sila. So sana huwag nang magkasubukan. Okay? Yan ay kasunod nga ng paninindigan ng Pangulo, protektado ang Pilipino under President Ferdinand R. Marcos Jr. Ayan. Okay? Any comment, reaction sa mga bagay na pinag-uusapan natin? Salamat po sa ating mga followers, subscriber, viewers sa aking mga channel, lalo na dito. MA Pinoy TV. Samahan po ninyo ako dito at tayo maninindigan. At doon sa isang channel ko na Mike Abe
opinions. Ano po? Facebook and YouTube channel. Nita, nandyan po tayo araw-araw. Ano pa itong balita nating recess ng Kongreso, Senado? Grabe ho ang mga hearing. Nakakapanood ba kayo ng hearing sa Kongreso? Grabe ho. So talagang ang sisipag ng ating mga congressman. Tama yan. Kasi patapos na yung 19th Congress eh. Pag itong mga panukalang batas, in aid of legislation, investigation, oversight function nila, pag hindi nila nagawa yan, sayang lang. Ay hanggang December na lang po ang matinong trabaho ng Congress kasi January, in on off na lang yan. Tapos eleksyon na, kampanya na eh. Ang eleksyon kasi sa Mayo. So 3 months before election, kampanya. Pagdating nga nitong October, filing na ng Certificate of Candidacy. Para mayroon pang recess ulit sa UNDAS. Tapos 2 weeks na lang ang trabaho sa December. So maiksi na talagang panahon. Pag hindi natapos yung mga panukalang batas, useless lahat yan. Sayang. Ingay nakapanghinayang sa Senado, pinagtatalunan ay yung parang issue ng leadership between Zubiri at Escudero. Kadami po ng panukalang batas doon ng Malacanang na nabibitin. Yung Rice Tarification Law, amendment para bumaba ang presyo ng bigas. Mukhang tagilid, hindi matatapos. Yung economic charter change, provision na saligang batas. Ayaw ni Escudero, paano ba yan? Grabe. Parang marami silang oras na nasayang dun eh. Ngayon yung topic nila yung paring pagpapalit, hindi sila makamove on. Tapos ngayon itong grupo ni Zubiri na 7 sila, di ba? Parang magiging independent senador yata o baka kumampi pa sa minority. So dadami minority, okay lang naman yon. So anong gagawin ngayon ni Escudero? Si Escudero kung magsalita parang laging tumutula. Kung gano'n talaga siya magsalita, nung araw pa ng congressman, gano'n yan eh. Parang laging tumutula. Makukuha mo ba sa patula-tula yung maraming panukalang batas? Dapat yan inuupuan, tinatrabaho, hinihiring, dinidebate. Hindi puro sa social media at media ang debate, walang mangyayari yan. Walang ma-approve ang batas. Pag puro sa media lang at social media, dapat inuupuan sa Senado. Wow. Sayang. Anyway, malapit na pong eleksyon. Tayo po ang malayang magpapalit. Tayo po ang malayang pipili ng karapat-dapat ng mga senador na dapat nating ilagay. 12 na senador yung ating ilalagay yan. Yung mga incumbent yan, kung ayaw na ninyo, palitan natin yan. Yung mga bago na gustong pumasok at may kakayanan, baka pwede, bigyan natin. Yung mga gustong bumalik na magandang record, ibalik natin. Pero mas maganda, mga bagong, ako na gusto ko, bagong pangalan eh. Bagong pangalan, bagong talento, kung kinakailangan doktor, abogado, ekonomista, CPA. Yun ang ilagay natin dyan. Doktor, abogado, CPA, ekonomista. Yan po, para may pag-asa tayo. Kasi namin, nakakasawa ng artista eh. Alang nangyayari. Yan ang recommendation ko sa inyo. Ayaw ko magbanggit ng mga pangalan. Ekonomista, CPA, lawyer, doktor. Ilagay natin. Kung gusto nyo, ilagay din ng engineer. Yan. Para kung maging balanse yung talakayan, hindi yung puro politika lang, pang interest na sarili lang. Nakakapagod na sila. Uy, naku, isang araw nagbibiro ako, ang dami nagsasabi, Mike, tumakbo kang senador, Mike, pumasok ka sa politika. Hindi po ako sa politiko eh. Ang dami nag-iinganyo sa akin, nababasa ko dun sa comment section. Tumakbo lang daw ako, senador, pinatatakbo kong senador. Wow. Hindi po ako politiko. Alam niyo kung na hilig ko sa politiko nung araw pa. Baka naging konsyal ako ng Maynila nung araw pa. Nung nagbago pa tayo sa media nung araw. Pero hindi ko naging hilig yan. Anyway, hindi lang. Pasensya na po kayo. Sana maintindihan po ninyo. Maraming babasa ako. Pumasok daw ako sa politika, congressman o senador. Ganun pa yung tataas ng posisyon eh. Salamat po sa inyong tiwala pero hindi ho ako politiko eh. Basta ako magbabantay ako rito. Dito sa aking mga social media at doon sa aking trabaho sa radyo at telebisyon, araw-araw, tayo naman walang pinipili. Ang mahalaga ay kapakanan ng taong bayan. Kapakanan nating lahat. Kapakanan ninyo ang una, number 1 sa akin.